Sa tingin ko, sumusubra na tong si Amy. Ha? Ha? Hindi malayo, papalagan na yan ni Martin Romualdez. Nagtitimpi yan. Matagal na yan nagtitimpi si Romualdez dyan sa pinsan niya eh. Kaya lang, ito kasing mga araw, itong mga nakaraang araw, grabe ang mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Amy Marcos ha. Ha? Talagang lantaran niya na iniinsulto, binabastos itong si Martin Romualdez. Tinawag niyang bunjing eh. Dambuhalang dambuhalang anong tawag diyan? Ha? Spoiled. Kaya dapat daw sa mga kongresista, palitan na daw ang speaker. Hindi daw pinagkakaabalahan dapat ng mga kongresista na si Sara yung ini-impeach. Kasi si Sara daw binutuan ng mga tao. Napakarami daw na Pilipino ang bumoto kay Sara. Kaya wag daw si Sara ang pag-interesan na tanggalin. Kung may gusto daw tanggalin ang mga kongresista, si Martin daw bilang speaker. Kasi ang alam niya di umano, sabi ni Amy, marami diyan ayaw na daw kay Martin. Naghihintay lang ng basbas. Ang masama dito, grabe na yung mga tira ni Amy. Mas na sa kanya. Parang mas pamilya niya na ang mga Duterte. Hindi ba naiisip yan ni Amy na sa ginagawa niyang yan, pinapalakas niya ang pwersa ng Duterte? Pag nanalo ang Duterte sa 2028, sa tingin niya, papalampasin ng mga Duterte ang kanyang kapatid na si PBBM at saka itong si Martin Romualdez. Hindi siya igagalang yan. Hindi mag-aalangan yan sila Sara Duterte na parang ganito. Huwag nating gantihan sila Bongbong sa kasira Martin Romualdez. Alang-alang kay Amy. Walang ganyan yan. Hindi siya sasantuhin yan. Sa tindi ng sama ng loob, galit ng Duterte sa Marcos. Sa mga nangyayari ngayon, kinasuhan si Kibuloy, nakakulong pa hanggang ngayon. Naaresto si Duterte, nadala sa ICC, nandun ngayon. Sa tingin naman ni Amy, kapag nanalo ang Duterte, hindi hahabulin, gagantihan ang mga Marcos. O ano niya ba? Kaya niya ba yun na ang kapatid niya ay gagantihan nila Sara Duterte at ng mga Duterte? Kaya niya ba yun? Maano niya ba yun? O talagang na siya? Sobra na yung kanyang hindi niya na naiisip yan, mga bagay na yan. Nakakalungkot. Ang problema, grabe na ang mga atake niya. Kumbaga foul na eh. Foul na. Sa katunayan, yung mga kongresista nagsabi, yung ginagawa ni Amy Marcos ay pakikialam na sa Kamara. Anong pakialam niya ni Amy? Na sabi nila JJ Suarez, sabi nila Adjong, sabi nila Asidre, yung mga kongresista. Bakit siya nakikialam sa amin sa Kamara? Senador siya. Kahit pa anong stature niya, kahit pa anong history niya, huwag siyang makikialam sa Kamara. Kami ang may pakialam kung sino ang gusto naming maging speaker. At si Speaker Romualdez ay suportado pa rin ng karamihan sa amin. Yun, nagkakainitan na ang sagutan. Sabi naman ni Amy Marcos, nagsasuggest lang naman ako. Yun, dambuhalang buhayang sanggol. Salamat sa term, TJ Abilia. Yan yung term na ginamit. Medyo ayaw niya na daw gamitin ang apelyidong Romualdez. Marami na daw siyang apelyido na pero wag lang daw yung Romualdez. Ang init kasi ng dugo ni Amy kay Martin kasi ganito yan. Si Amy Marcos, talagang ang gusto niya, wag masira ang alyansa ng Duterte at ng Marcos. Kasi ang gusto ni Amy, sa 2028, si Sara ang maging presidente, tapos pwedeng siya ang maging vice president. Kumbaga, Duterte Marcos. Kung ngayong 2022 election, noong 2022 election ay Marcos Duterte, sa 2028 naman, Duterte Marcos. Yan yung plano ni Amy. Yun ang sinasabi niya sa kapatid niya, kay Bongbong.
Kaya lang siyempre ah, si Bongbong ang iniisip yung pamilya. Yung pamilya. Mas importante kay Bongbong yung pamilya. Ay gusto nila Martin Romualdez sa kanila Lisa Araneta at gusto rin nila ng pamilya nila na bakit natin ibibigay sa Duterte? Bakit natin ibibigay? Pwede namang tayo pa rin ang magpresidente sa 2028 galing sa angka natin. So, sino naman ang pwede sa angka nila ang maging manok sa pagkapresidente? Ay di ito na ngang si Romualdez. Ito nang si Romualdez. Hindi kumbinsido sa ganyan si Amy. Ang gusto talaga ni Amy si Sara. Ang gusto niya, siya ang vice president. Kaya galit si Amy kay Romualdez. Kasi ito yung nagkukumbinsi sa kapatid niyang si Bongbong na ganitong gawin natin. Palakasin natin yung pamilya ng Marcos at Romualdez. Tayo pa rin ang magpresidente sa 2028. Huwag nating ibigay sa Duterte. Kalimutan na natin. Huwag na nating anuhin yan si Sara. Diyan lumalim ang away ng mga yan. Diyan lumalim ang away. Siyempre, ang iniisip ng Marcos at ng Romualdez, bakit pa natin ibibigay sa Duterte? Ay di ba, ganun din naman si Digong. Si Duterte, si Digong noong 2022, ganun din ang sabi kay Sara. Sabi ni Digong, bakit mo susuportahan ang Marcos? Kung mandidato ka, Sara, mananalo ka, kaming bahala sa'yo. Ang problema, hindi sinunod ni Sara si Digong. Sinunod ni Sara, sila Amy Marcos at saka si Gloria. Ang sabi nila Gloria at ni Amy Marcos, mag-vice ka na lang kay PBBM, kay Bongbong, kasi kung hindi, kung tatakbo kang presidente, tatakbo rin si Bongbong, mananalo si Leni. Kaya nagkaisa noon ang Marcos at ang Duterte. Pumayag naman si Sara. Ang problema ngayon sa 2028, syempre ang iniisip ng Romualdez at ng Marcos, wag na. Magpamanok tayo, wag na si Sara ang gawin nating pambato. Doon nagalit itong si Amy sa pinsan niyang si Romualdez. Kasi si Romualdez yung ang kausap ni Marcos, nag-uusap-usap si Romualdez, si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, kung ano na ang plano sa 2028. Ang napagkakaisahan nila, wag si Sara ang imanok nila. Si Amy naman, hindi, dapat si Sara. Yan yung nag-away-away na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, galit na galit si Amy kay Romualdez kasi tingin niya, si Romualdez yung nasa likod nitong impeachment ni Sara. Kaya talagang tinitira niya si Martin Romualdez. Ang problema, pinapalakas niya dyan si Sara. O ngayon, pag nanalo ba si Sara sa 2028 sa tulong ni Amy, anong tingin niya? Hindi gagantihan ang kapatid niyang si Bongbong at si Romualdez? Ano yan? Nagkakamali si Amy dyan. Hindi papayag ang Duterte na hindi makaganti sa Marcos. Sinasabi naman niya ni Baste openly. Sinasabi din niya ni Pulong. Actually, sinasabi pa ni Sara. Bakit? Mag-aalangan ba ang Duterte na gumanti sa Marcos dahil lang kay Amy? Parang, wag nating gantihan ang Marcos kasi nakakahiya kay Amy, kaibigan natin yan. Hindi yan. O ngayon, kaya ba ni Amy yon na masikmura yon, nagagawin sa kanila yon? Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan. Kaya sa tingin ko, gaganti ito na si Romualdez. Hindi na palalampasin ni Romualdez yan. Iba na yung mga ginagawa ni Amy na rin yan. Nasasagad na rin si Romualdez. Matagal na yan ginagawa ni Amy sa kanya. Pero sa tingin ko ito na yung nasasagad na kasi public na yung mga statements ni mga birada ni Amy kay Romualdez at sobra ng pang-iinsulto. Kaya sa tingin ko gagawa ng hakbang yan si Romualdez. Kung ano yan, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ano sa tingin niyo mga kabunyo? Naniniwala ba kayo? Tama ba yung ating sinasabi? Pero sa tingin ko kasi, si Martin Romualdez, mahina ito kung magiging pambato ng Marcos sa 2028. Mahina, para itong si Mitra, para din itong si Divinisya. Tatalunin si Romualdez Ang kailangan, magmanok na lang ang Marcos at ang Romualdez kung sinong malakas. Pwedeng si Leni Robredo, pwedeng si Risa Hontiveros. Kung sinong malakas, ang importante, united front.
United Front laban sa Duterte. Ano yun? Yun dapat ang gawin ni Romualdez. Si Romualdez na ang kingmaker. Siya na lang ang siya na lang ang maging kingmaker. Huwag na siyang tumakbo. Hindi siya mananalo mahirap Hindi talaga siya pumapatok sa tao. Tatalunin siya ni Sara. So ang gawin niya na lang, siya na lang yung kingmaker. Kausapin niya yung mga kongresista itong suportahan natin para hindi manalo si Sara. Pwedeng magsama-sama kasi yung pwersa ng Marcos Romualdez kasama yung sila Leni Robredo, sila Risa Hontiveros, lahat ng anti-Duterte Broad United Front. Yan yun. Yan yung pwedeng gawin diyan. Sana maisip na yan ni Romualdez ngayon para hindi manalo ang Duterte. Okay? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.